po tinawag na sensible preacher si Soriano kasi inconsistent po siya sa kanyang mga aral, na ang ibig sabihin pabago-bago po ang kanyang mga doktrina. Find the truth. Tunghayan po natin sa video na ito kung bakit tinatawag na sensible preacher of our time si Soriano. Kaya po tayo gumagawa ng pagtutuwid sa mga aral ni Soriano kasi siya naman po ang may sabi Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Ayan, kaya kayong mga member ni Soriano, huwag po kayong magalit sa akin kapag tinutuwid dito ang mga aral ni Soriano. Kasi tinutulungan lang namin kayong umunawa ng tamang aral na naaayon sa Biblia. Kasi mali-mali po ang mga aral ni Soriano na tinuturo sa inyo at pabago-bago po. Kaya po tinawag na sensible preacher si Soriano kasi inconsistent po siya sa kanyang mga aral, na ang ibig sabihin pabago-bago po ang kanyang mga doktrina. Okay, dadako na po tayo sa mismong topic natin. Si Soriano po ay naguguluhan sa Matthew 16:18 kung sino talaga ang nagsasalita dito. Panoorin po natin ang kanyang unang paliwanag sa bersikulo na ito. Let us now analyze the sentence. Sino ho ang nagsasalita sa Mateo 16:18? First person, ang Ama. Sino ang kausap? Si Pedro. Sino ang third person, yung bato? Si Kristo. Kaya tamang-tama eh. Sinasabi ko, first person. Sa iyo, na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, yun ang third person, si Kristo yon. Itatayo ko ang aking iglesia. Saan ko nakatayo ang iglesia? Sa ibabaw ng batong si Kristo. Kaya tamang-tama yung pangungusap eh. Ang Ama nagsasalita, ang kausap ay si Pedro, at ang batong pagtatayuan ng iglesia ay si Kristo. Malinaw ang kanyang sinabi na ang Diyos Ama ang nagsasalita sa talatang 16:18 ng Matthew. Ngayon, tunghayan naman po natin kung paano niya binago. Ito po ang video. Sa Mateo 16 at 18, ganito po ang nakasulat. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang nagsasalita po sa talatang ito ay ang Panginoong Jesucristo. Nakita po natin kung gaano kagulo ang mga aral ni Soriano, pati siya naguluhan na rin. Kaya kayong mga nagtitiwala sa mga aral ni Soriano, hindi pa po huli ang lahat. Maawa po kayo sa sarili at kaluluwa ninyo. Magkaroon kayo ng sariling pangunawa, hindi yung nakaabang kayo sa mga paliwanag ni Soriano sa mga talata sa Biblia at kahit mali, pinapaniwalaan ninyo. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita. Si Kristo nagsasalita. Pero ang salitang lumalabas, salita ng Diyos yun. Kasi sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Ano ang sabi ni Soriano na leader ninyo? Kapag may nakita kayong mali, umalis na kayo. Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Hindi po ako ang may sabi niyan, kundi si Soriano mismo. Para pasamain lang ko, puputulin lang yung kapiraso. Hindi nila pakikita yung buong tape, Brother Willie, Brother Joseph. Kitang-kita. Kitang-kita. Kaya ano ang sabi ni Soriano sa kanyang sarili? Ito po. Ang taong nagkakakontra sinasabi, medyo may sira ulo nun. Sa Matthew 16:18, si Kristo po ang nagsasalita dyan. Malinaw naman po sa mga talata. Tignan mo, sa kagustuhang manira ng kapwa at sila nasisira. Okay lang, call tayo dyan, Brother Joseph. Sige, magputol pa kayo ng magputol ng tape para makaipon kami ng isang episode ng panluloko ninyo sa kapwa niyo tao sa mga tagapanood. Sige, magputol pa kayo ng magputol. Kaya lang, yung iba, hindi na namin makita yung tape kasi sinasabi nilang tape bisa, Brother Joseph. Gawa-gawa na lang nila yun, yung walang mga video, mga audio lang, gawa-gawa lang nila. Kung yung may video, pinuputol nila, yung pa kayang walang video, hindi nila putulin. Mahirap mo na kasing matrace pag walang video pinalalo na yung puputulin. Yan ang logic niyan Siyang tatat sa kaunti, tatat siya sa marami, sabi ng Biblia, di ba? Quien hace un cesto, hace ciento, sabi ng kawikaang Kastila. Di ba? Kaya pagka ang isang tao dun sa mismo simpleng may ebidensya nandadaya, lalo na yung walang
walang ebidensya, mandadaya yan, Brother Joseph. Eh kung yung may video, dinadaya pa eh. Eh yung pang walang video, boses na lang, audio na lang, lalong dadayain. Kaya mga kababayan, ingat kayo. Umpisahan po nating basahin sa verse 13 hanggang verse 18. Ganito po ang ating mababasa. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I am the Son of Man am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I also say it unto thee, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Napakalinaw po mga kapatid. Kaya kayong mga kaanib ni Soriano or miyembro ng MCGI, maaring nasasaktan kayo sa katotohanan, pero kung ang katotohanan na ito ay tatanggapin ninyo, ito rin mismo ang magpapalaya sa inyo mula sa kontra-kontrang aral ni Soriano. Sabi ng Biblia, the truth shall make you free. Para maintindihan nyo mga kababayan, no? Ito hindi nila ipapaliwanag ito sa inyo eh. Pero sa awat tulong ng Diyos, gusto kong buksan ang kaisipan nyo sa bagay na ito. Umpisahan natin sa 16:13 ni Mateo. Ang sabi ng ulat ni Mateo, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sagot, kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista. Ang ilan ang sabi si Elias. Ang iba si Jeremias. O isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya mga apostol, iba-iba kasi sabi ng mga tao nagkakakontra-kontra. Pero kayo, sa mga apostol, ano sabi niyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano sagot ni Jesus? Sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, makinig kayo mabuti mga kababayan, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Yung pahayag na yan na si Kristo, ang Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay, yan hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Hindi tao nagturo sa iyo niyan. Kundi ang nagpahayag niyan ay ang aking Ama na nasa langit. Ang liwanag, ano? Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito, yung pagkakilala mo na ang Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Iyang pagkakilala na yan, hindi galing sa laman at dugo yan, hindi galing sa tao yan, kundi ng aking Ama na nasa langit. Galing pala sa Ama yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Hindi galing sa tao yan. Nakita nyo? Hindi pala galing sa tao, sa laman at dugo, yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kanino galing yung pagkakilala ni Pedro? Sa Ama. No? Bakit galing sa Ama? Basahin natin ang Mateo 11:27, kapatid na Daniel. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak
at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayan. Wala palang nakakakilalang kahit sino sa ama, kundi ang anak. Wala namang nakakakilala sa anak kahit sino pa, kundi ang ama. Kaya reliable, pag ang nagpahayag ukol sa anak ay ang ama, reliable yon. Pag ang nagpahayag ukol sa ama ay ang anak, reliable yon, 100%. At kanino pa? At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. No? On this point, mga kababayan, we must be disciplined by the thoughts and the idea of the Bible. Walang makakakilala sa ama kundi ang anak. Walang makakakilala sa anak kundi ang ama. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nangyayari ngayon ang isang misteryo sa Mateo 16. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." Pagdating sa 18, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Kaninong pahayag yan? Di ba yan pahayag ng Ama? Ang Ama ang nagpapahayag niyan. Sinasabi ko naman sa iyo, yan lumalabas sa bibig ni Kristo, yan salita. Pero sabi nung salita na lumalabas sa bibig ni Kristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Aba, may tinutukoy na third person. Ang first person yung nagsasalita, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, second person. Yung nagsasalita ang first person, sinasabi ko, first person, sa iyo na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person yung bato. Sino nagsasalita dyan? Aba, ang napakaliwanag nagsasalita dyan ang Ama. Ang nagpapahayag niyan ay ang Ama. Sa Mateo 16:18, si Kristo po ang nagsasalita dyan. Malinaw naman po sa mga talata. Bakit? Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Ang nagsasalita dyan, ginamit ang bato bilang third person. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, tatayo ko aking iglesia. Sino nagsasalita dyan? Lumalabas yan sa bibig ni Kristo. Pero kaninong salita? Basahin natin ng 12:49-50 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Aba, mga sinasabi pala niya galing sa Ama. Yun din ang kahulugan ng sinabi sa 3:34 ng Juan, kapatid na Daniel. Basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si Kristo'y sugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita, pero ang salitang lumalabas, salita ng Diyos yun.
Kasi sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ibig sabihin, kung ang Ama ang nagsasalita ron, ang Ama ang first person. Si Pedro ang second person. Ikaw, sinasabi ko, first person. Ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person. Ang bato'y si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita, dapat ang sabihin niya, sa ibabaw ko, itatayo, sa ibabaw ko na bato, ako ang bato, itatayo ko aking iglesia. Pero hindi ganun ang salita eh. Ginamit yung salitang bato sa third person. Ikaw ay Pedro, second person. Sinasabi ko sa iyo ng first person. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nung matayo, ano tawag sa iglesyang natayo? Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi yun ang katutubong katotohanan nasa Biblia. Kung kanino yung pag-aari, yun ang may-ari. Kung kanino yung, sino yung nagsabi, aking iglesia. Sino ba nagsasalita? Sabi ni Kristo, yung salitang lumalabas sa kanya, hindi niya sariling salita. No? Salita ng Ama na nagsugo sa kanya, lalo na pag-uusapan, pagtatayo ng iglesia. Ang Diyos naman talaga ang magtatayo eh. Kasangkapan lang si Kristo eh. 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Lalo pa ang iglesia. Sino nagtayo? Bawat bahay may nagtatayo. May tinayo si Pedro, may tinayo si Juan, may tinayo kung sino-sino. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay na totoo, yung Diyos. Ang nagtayo noon ng Diyos. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo. Walang ibang nagtayo. Kaya nga bahay ng Diyos yan eh. Tawag yan, bahay ng Diyos. Lumalabas sa bibig ni Kristo, yung salita ng Ama, itatayo ko ang aking iglesia. Inaamin naman niya, ang salita ko, hindi ko sariling salita. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang aking sinasalita. Sabi niya. Kaya nung sabihin niya kay Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin nun, salita ng Ama yon. At kung a-analyze mo nga, talagang ang Ama nga, galing dun sa salitang, hindi ang nagpapahayag kay Pedro ay laman at dugo, hindi tao. Kundi ang nagpapahayag, yung Ama na nasa langit. At isa sa ipinahayag kay Pedro, sa pamamagitan ni Kristo, ay yung pagtatayo ng iglesia. Na ano yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Sa Mateo 16:18, si Kristo po ang nagsasalita dyan. Malinaw naman po sa mga talata. Kaya yung aking iglesia, salita ng Ama. Kaya iglesia ng Diyos yun. At si Kristo man ang nagsabi, yung wala na ikako sa sanlibutan, ang mga ito nasa sanlibutan, paririyan ako sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, napakaliwanag ng batayan. Dapat maingatan sa pangalan ng Diyos, kaya nga iglesia ng Diyos eh.